Magandang araw mga bata at welcome sa aking YouTube channel. Ako si Teacher Chris at narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa Araling Panlipunan Grade 5. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang ating mga leksyon at makakuha ng mga tips sa pag-aaral, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong aralin. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara na at simulan natin ang ating leksyon. Araling Panlipunan 5, Unang Termino, ika-6 na linggo, unang araw. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Panuto, isulat sa patlang ang tinutukoy na hanap buhay ng ating mga ninuno sa bawat bilang. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. Mga bata, tingnan nating mabuti ang larawan. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa pagkakaiba at paggalang sa dalawang magkaibang relihiyon? Maaari mong i-pause ang video at isipin ang iyong sagot. Ipinapakita ng larawan na kahit magkakaiba ang relihiyon ng mga tao, dapat pa rin nating igalang ang kanilang paniniwala. Hindi dapat tayo manghusga o mang-api dahil lamang sa magkaiba ang ating relihiyon. Sa halip, dapat tayong mamuhay ng may paggalang, pagkakaisa, at kapayapaan. Kung tama ang iyong sagot, i-comment mo sa comment section o i-check kung pareho tayo ng sagot. Ano ang kalinangang bayan? Ang kalinangang bayan ay tumutukoy sa isang pangkalahatang kultura ng isang bayan o bansa. Tumutukoy din ito sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga mamamayan o mga tao. Mayroon itong kaugnayan sa mga nakagawiang gawain upang makapagpatuloy sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kalinangang bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon sinaunang kultura. Sa mga naunang aralin ay tinalakay na bago pa man dumating ang mga Espanyol noong 1521 ay may pagkakakilanlang kultural na ang mga sinaunang Pilipino. Patunay rito ang paraan o sistema ng pananampalataya, edukasyon, pagsulat, wika at panitikan. Mayroon na ring mga paniniwala at tradisyon tungkol sa pagpapakasal, pagluluksa at paglilibing. Kapansin-pansin din ang kaalaman at kasanayan ng mga sinaunang Pilipino sa larangan ng musika, sayaw, agham at matematika. Isa sa mga patunay nito ay ang mga nakatala sa aklat ni Antonio de Morga, ang Sucesos de las Islas Filipinas. Sa aklat na ito ay binigyang diin niya na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa bansa, ay mayroon ng maunlad na kultura ang mga sinaunang Pilipino. Una, pananampalataya relihiyon o belief system. Ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos o isang dakilang lumikha o nilalang na mas nakatataas sa kanila. Sinasamba nila ang kalikasan dahil sa paniniwalang ito ay pinananahanan ng mga espiritu na kung tawagin ay diwata. Ang paniniwalang ito ay tinatawag na animismo o anituismo.
May ilan naming naniniwala at sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang tawag dito ay politismo. Para sa ilang lugar sa bansa, si Bathala ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasamba rin ang iba pang Diyos tulad nina Idianale, Diyos ng bahaghari, Agawe, Diyos ng tubig, Balangaw, Diyos ng bahaghari, Bagobo o Mandarang, Diyos ng digmaan. Sadapa, Diyos ng kamatayan, Agni, Diyos ng apoy, Lakapati, Diyosa ng pagkamaanakin fertility, at marami pang iba. Upang makuha nila ang pabor ng kanilang mga Diyos, ay nag-aalay sila ng dasal, ritual at mga handog tulad ng alak, pagkain, ginto, at iba pang bagay. Ang ritual ay pinangungunahan ng mga paring babae sa katutubong relihiyon na tinatawag na babaylan o katalunan. Pangalawa, pagluluksa, paglilibing at paniniwala sa kabilang buhay. Naniniwala rin ang mga sinaunang Pilipino sa konsepto ng kabilang buhay. Kaya't sila ay nagpapakabuti habang sila ay nabubuhay pa. Ito ay dahil sa paniniwalang kapag sila ay namatay, ay mapupunta ang kanilang kaluluwa sa kabilang buhay. Dahil sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa kabilang buhay, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa mga patay o yumao. Nilalagyan nila ang bangkay ng pabango at sinusuotan ng magandang damit. Kadalasan inilalagay nila ang mga buto ng mga yumao sa malalaking banga o palayok. Ang ilan ay inililibing sa tabi ng kanilang bahay, ang iba naman ay sa may tabing ilog o malapit sa dalampasigan. Ang libingan ng ilang yumao ay sinasamahan ng mga mamahaling bato. Ito ay natuklasan sa isang palayok na nahukay malapit sa Luk ng Tayabas na makikita sa Quezon. Ang nakuhang mga buto sa loob ng palayok ay may kasamang butil ng salamin. Ang mga kamag-anak ng namatay ay nagtatali ng ratan sa kanilang mga leeg, braso at binti. Ang mga Taga-Luzon ay nagsusuot ng puti at hindi kumakain ng karne o umiinom ng alak sa panahon ng paglalamay o pagluluksa. Ang paglalamay sa mga datu ay tinatawag na laraw, maglahe para sa patay na lalaki at morotal para sa patay na babae. Sa panahon ng laraw, ipinagbabawal ang away. Ang mga sibat ay dinadala na nakababa ang talim at walang umaawit sa isang papauwing bangka. Manunggul jar, nagsilbing kabaong o libingan ng mga sinaunang Pilipino. Bulul, ng mga Ifugao ay isa sa pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera, na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan. Hanging coffins. Ang hanging coffins ay isa sa mga kasanayan sa paglilibing ng mga taga-Kankanai ng Sagada. 3. Paglaganap ng Islam. Mga katuruan ng Islam. Ang salitang Islam ay hango sa salitang Arabe na nangangahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah. Ang mga tagasunod ng relihiyong ito ay tinatawag na Muslim na nangangahulugang sumuko sa kagustuhan ni Allah. Ang Diyos na sinasamba ng mga nanampalataya sa relihiyong ito ay si Allah at si Muhammad naman ang kanilang propeta. Moske-mosk naman ang tawag sa puok dasalan o puok sambahan ng mga Muslim. Si Allah ay mayroong 5 sagradong gawain o pillars na siyang naging sandigan o pundasyon ng relihiyong Islam. Ang mga utos na ito ay ang mga sumusunod. 5 haligi ng Islam. A. Shahada. Pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang kinikilalang Diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ang kanilang propeta. B. Salat. Ito ay ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca. Ito ay ginagawa tuwing madaling araw, umaga, tanghali, takipsilim at gabi. C. Zakat. Ito ay ang pagbibigay limos o pagtulong sa oras ng pangangailangan sa kapwa
tulad ng mahihirap, mga naulila, at nasalanta ng trahedya o kalamidad. D. Saum. Ito ay ang pag-aayuno o hindi pagkain at paggawa ng iba pang sakripisyo bilang pag-alala sa buwan ng Ramadan. E. Hajj. Ito ay ang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca, minsan sa buhay ng isang Muslim. Ang mananampalataya na nakapaglakbay sa banal na lupain ay tinatawag na haji. Kultura at mga aral ng Islam. Bukod sa 5 haligi ng Islam, ay mayroon pang mga pangunahing paniniwala at aral na sinusunod ang mga Muslim. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Paniniwala sa monoteismo. Si Allah lamang ang kanilang Diyos. Paniniwala sa mga anghel. Sinasabing nagpakita ang Arkanghel Gabriel kay Muhammad sa panaginip. Paniniwala sa Quran o banal na aklat ng Islam. Paniniwala sa iba pang kasulatan na ibinunyag sa mga propeta tulad ng Torah, tawag sa 5 aklat ni Moises sa Bibliang Hebreo at Biblia. Paniniwala sa lahat ng propeta na isinugo ng Diyos tulad ni Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moises at Muhammad. Paniniwala na si Jesus ay isa lamang propeta. Paniniwala sa araw ng paghuhukom at ang buhay matapos ang kamatayan. Paniniwala sa banal na kautusan. Para sa relihiyong ito, si Allah ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at hindi matutupad ang mga bagay na hindi niya ninanais, ngunit binibigyan niya ng kalayaan ang tao na magdesisyon o mamili kung gagawa ng kabutihan o kasamaan. Gawain 1. Panuto. Kumpletuhin ang kaisipan sa ibaba. Isulat ang sagot sa patlang. Piliin ang sagot sa kahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aking channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong aralin. At syempre, abangan ang susunod nating video para sa panibagong aralin at panibagong kaalaman. Muli, ako si Teacher Chris. Hanggang sa muli at happy learning!